Morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jom, the Filipino channel lang niya pong lingkod. So today is October 20, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan sa Maynara Street, Parada, Valenzuela. At dadalhin po natin sa may CM Recto Avenue, corner yan ng Masangkay, Barangay 294, Binondo, Manila po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po. So magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin itong ating susunod na mission. At samantalang tayo papunta doon, manatiling nakaplay lang yan at makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan. 2024 si Senador Vista ay may kabuang asset na 19.88 million pesos, ngunit may liabilities na 1.1 million pesos, kaya ang kanyang total assets ay 18.98 million pesos. Ang kanyang mga assets ay kinadibilangan ng tatlong house and lot. Meron ding mga sasakyan, bagamat yung isa ay kanyang loan, yun ay pinakamalaki niyang liabilities na nakalista dito. Meron din siyang interest sa isang dive resort, isang rural bank at isang wholesale trade director sa isang kumpanya. At yung kanyang ibang mga asset ay, o kanyang mga liabilities ay nakalista dito yung kanyang furniture and appliances at jewelry and books na siyang nakatalang kanyang liabilities. Mula sa Senado, ito si Raymond, Brad. Mayor. Yung isa ko doon sa jewelries, meron bang worth $1 million? Wala. Wala. Dito lang sa total. Sa total, Mayor, jewelry and books, Ano? 550. 550. Cumulative daw, cumulative, sabi. So yung jewelry, walang diamond ring. Wala yan, tatay. Baka mga gold. Possible gold, ganyan. Mga ganun lang siguro kasi medyo hindi namang kalakihan dito yung diniklara na 550,000 pesos. Wala bang diniklar na barel? Ayan, Wala dito. Hindi mahilig sa baril. Dito sa sakyan yung mga sasakyan niya. Utang pa daw yung ito yung utang niya yung isang yung ginagamit niya na Toyota Hiace. Yung mga bago na wala ba siyang Mercedes-Benz, wala siyang Ferrari, ayan, Rolls-Royce, ayan. Wala yan. Amaraw, ayan. Basta dineclare niya parang malabong mayroon. Ang mayroon dito, Mayor Innova na 2014 model at saka Fortuner na 2022 model. Ayan. Ano yung mga pang-account niya? Metrobank ba yan? BDO? BPI? Land Bank. Land Bank. Walang binanggit doon sa bank account hindi binanggit dito. Parang cumulative yung pagkakabanggit lang. Ayan. Yung cash deposit niya. Okay nga rin, Brad, kumusta Brad yung mga borders dyan? Ayan, kumusta sila? Ayan, napaarawan na ba? Baka namumutla na yung baka kulang na sa vitamin na. Anemic na Yan, nandito na tayo. Siguro naman nakakapag-lakad-lakad siguro dito pag walang tao, pero pag ganitong araw, lalong-lalo na ngayon na Mayor, ang budget ng DPWH ang isasalang ngayong umaga dito sa Committee on Finance. Kaya inaasahan na dito maya-maya lamang konti sila Secretary James Dizon, yan alas 10 ng umaga isasalang sa Committee. Senate President Tito Sen, mukhang ibabalik daw sa panahon na ito. Sino siya? Nakalimutan ko yung pangalan. Hindi naman yung si
General Angkan kasi panahon ni SP at SP Mix yun eh. Pero meron daw nauna kay General Angkan na Sergeant at Arms at baka yun ang ibabalik. Pero wala pang official kasi magiging official lang yun dahil i-appoint siya pagdating ng session ng Senado. Majority ng mga senador gusto ibalik si Senator Ping as chairman ng Blue Ribbon Raymond. Wala namang tutol ngayon, lahat ng aming natatanong kasi ang iisa yung kanilang katulinan eh. Naging maganda naman daw yung kanyang pagpapatakbo ng hearing. Kontento yung mayorya doon sa kanyang pag-handle ng hearing. Kaya ang unang-una yung mga pinangalanan nga ni Senator Omi S.P. Soto na pwedeng pumalit, lahat tumanggi. So, ang ginawa niya ay inatay na lang muna, nagkasundo na dahil Vice Chairman naman si Senator Erwin Tulfo, itinalaga mo, nagkasundo sila na italaga muna as acting chairman hanggang hindi pa formal na nakababalik o nakakausap si Senator Ping Lacson. Si Senator Rodante Marcoleta, pabor na ibalik si Senator Ping as chairman? Minority yun eh. Minority. Sila ang mag-chairman eh. Diba sabi ni Senator Alan, kung hindi nyo sa amin, nakahanda kami tanggapin. Sabi nila, diba, chairmanship. Pero siyempre, hindi naman siguro ibibigay na ng majority yan sa mga taga-minority. Okay nga Rod, maraming salamat Brad. Wala sa Senado na ito na yung huling linggo para sa committee hearings ng budget para sa 2026. Ito si RH20, Raymond at Bahas para sa DZRH para sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond at Bahas. At ayon na sa ating bubita Sister L, ang mayor ngayon sa Women's Correctional Sister L, matapos sunduin ni Lord ang drag queen na si Juyu Klay, ay ay mga calamity po ng mga nagdaan ako. Opo. Please, don't be surprised kung tumawag po ang ICI. Ibibigay natin ang number ni Sir Johnny. Makikigulo pa. Salamat sa pala, Sir Johnny. We are in support of this kasi nagpalabas naman ng official na pahayag ang ating Secretary ng NRC, also Chairperson ng NRC, that we support the investigation and transparency and accountability also. Maraming salamat po mula sa ICI. Thank you so much, Sir Judy. Good morning. Thank you, Sir Judy. Maraming salamat sa Sir Leader and Riga. Opo, ang ating spokesperson Office of Civil Defense. So, nagulat siguro Sir Judy. Nadaman. Kami prepared, kami ready, God. Sa pagtulong lang tayo. Speaking of pagtulong, alam naman natin na ang ginagawa ngayon ng Philippine Coast Guard dahil nagsagawa sila ng rescue operation nung kasagsagan ng Bagyong Rami, partner, at ang mga bantala natin, tuloy na ba ang lahat ng mga pagbiyahe? Pero kasi sabi na ni Sir Yuni kanina, no, pag may wind signal, automatic, wala kayong biyahe. Ito, alamin natin from our spokesperson of Philippine Coast Guard, Captain Mohamed Kayabiyab. Captain, good morning. Tito Rodrigo, joining me sa Balikapatan. Hello, good morning, Ma'am Rita at Sir Leader. Pasalamat natin sa ating program. Captain Noemi, post-Ramil po, ano po ang latest po sa ating mga pantalan and meron na po bang clearance to go sailing again? Yes, Sir Peter, as of the moment, we are still monitoring of course, for apat na pantalan. Apektado pa rin po nito. Although wala na po tayo na i-record ng mga standard passengers at mga barko, pero meron pa rin yung mga motorbangka at saka mga vessels na nag-take shelter. So we are still monitoring na for ports and may mga suspended pa rin tayong mga pantalan o biyahe po, particularly sa area po ng Northwestern Luzon. Ito po yung La Union, Pangasinan, Ilocos Norte, and Ilocos Sur. At sa bandang Northeastern Luzon naman po ay sa area po ng Calayan, Santa Ana, at Aurora. But yung natitira po natin mga region ay naibalik na po ang ilang mga paglalagyan. Very good. Yung pong Batangas Port at yung iba pang pantalan po na jump-off point towards the Visayas and Mindanao, ano po ang available treatment? Area po ng Southern Mindanao, particular sa
nag-resume lang po yan. And sa area naman po ng Bicol, although ito pong month of course, ang masala na mayroon po tayo nagdala na malaki na stranded na passengers. We always put the respective strato. Wala na po tayo pinapantay aside doon sa pagkakita na ginansin ko po kanina. Ito po yung sa San Vicente Port, Coran Wharf, Veteran Wharf, sa Port of Calumage. Although wala pong stranded na passengers, meron pa rin po mga nag-sleep shelter sa mga barko at mga motorbank po. Kasing flood o rapay. Wala na po tayong dyan. Nalis na po ang suspensa ng ating mga biyahe po dyan. So, pwede na po tayong maglayag, sir. Ma'am, damages po sa mga port natin. May next po. At ang moment of view, wala po tayong natanggap na report sa mga damages sa ating mga pantalan. Yung po, pag ganito po na magkakaroon ng mga storm signal, ano na po ba yan? Automatic po na talagang dapat i-anchor o ayusin o i-park ng mga boat ang kanilang mga paano po nangyayari sa ganyan, ma'am? Ang ginagawa naman po natin, nung nakaisip po tayo ng advisory sa pag-asa, nagkakaroon na po tayo ng constant control. So, ibig sabihin, Metro Pabrika, ang ating mga deployable response group, ay nag-iikot na po sa mga coastal communities, pinapalalanan po ang ating mga kababayan, dahil yung ating mga bangisda, na i-accept na po yung kanilang mga motorbangka. Kasi may possibility po ito na masira dahil po sa pagtangkangit at sa kanila ng alon. So, we always do that. Pag meron pong advisory, nag-iikot na po ang ating mga kasawahan. Opo. Ma'am, pahingi na rin po kami ng update. Gusto rin na po yung rescue operation to Western Visayas. Yes, ma'am. In total, meron po tayo na evacuate na 12,050 na individuals sa area po ng Bicol, Eastern Visayas sa may Biliran, Southern Tacloban, particularly sa area po ng Southern and Northern Quezon, sa may Southern Visayas po sa may area po ng Capiz, and sa Western Visayas sa area po ng Rojas at Iloilo. Opo. And ma'am, yung po nararaming na undas, ano po ang mga ginagawang paghanda ng Coast Guard? Yes, nakahanda na po Pabrika ang Philippine Coast Guard at direktiba po ng ating Secretary of Transportation. Meron na po tayo tinatawag sa Coastal Yahing Alon. Sabihin po nito, ang ating mga deployable response at ating mga vessel safety inspectors ay nakasangkay na po. So we will be ensuring the safety of all vessels, the seaworthy of the vessels, kasama po ating makikipagtulungan sa mga stakeholders because we cannot do this alone, Pabrika. So we are in coordination with the Philippine Port Authority, the Maritime Industry Authority, and even the Philippine National Police and AFP. So tayo po ay maglalagay rin ng mga P9 units sa lahat po ng ating patalan dahil na po sa mga big reports sa natin. So yung security and safety po ng ating mga biyahero. And siguro Pabrika, I will take this also an opportunity po na para ilimay na lang po ang ating mga kababayan na may sinadong po sa kanilang mga probinsya para maiwasan po yung pagkaantala. Ay huwag po muna magdala siguro ng maraming bagahe at saka yung mga matutulog sa bagay na maaaring po mag-iisip po ng ating pagkaantala sa mga patalan. Ayun, oo. Hindi man po dapat dahil iba yung agenda ng interview, pero maintingin ko na po for the Philippine Coast Guard, Captain Noemi, has there been any recent incidents with the Coast Guard at saka yung mga vessels ng China? Well, meron po tayong mga previous reports, no, Sir Peter, but I think the most appropriate person for this is our spokesperson in the West Philippines, si Commodore Tariala. But rest assured, for the Philippine Coast Guard, we will be continuing to put our presence in the West Philippines. At tayo naman po ay atin lang pong gagawin ng ating mandato, particularly sa maritime law enforcement po. Yung resupply mission nangyayari pa rin, naidaraos pa rin, ano po? Yes, continue po ang kakandak po natin yan. Of course, with our partners po, yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po. Okay, dami ginagawa ng Philippine Coast Guard. Kaya, ano ko na rin po, if there po ng additional health protocols na ipapadagdag for the coming that paggalaw ng tao? As for health protocols, Pabrika, again, the Philippine Coast Guard and the Department of Transportation, we need that full of the government action po. So we are also in coordination with the Bureau of Customs, sila po mag-speak sa atin ng mga health protocols and other advisories po na dapat po yung serve ng ating mga kababayan po. But definitely, we will be issuing po mga advisories. So ang amin lang po
reminder siguro sa ating mga kababayan, before pumunta sa mga pandalan para iwasan po pagkatala ay magsakan po ng mga information related sa on sa Philippine Coast Guard social media account sa Facebook at even Instagram. Regularly po updates po doon kung meron mga po pagkatala o mga disturbances sa area po ng Pilipinas. Opo. Kapag pag po ba sa mga bantalan, may mga nagbabiyahe din po na may dalang mga pet? Meron po ba silang mga arrangement dito? Yes, meron po. Pero yan po ay with a quarantine, Ma'am Lisa. So, lahat naman po yan, meron po tayong one-stop shop sa pantalan po. So, automatic po kung meron po tayong dalang halaman or meron tayong mga dalang hayo po. We also na po kami turn it over sa quarantine natin dito yung sa mga designated agencies po. So, sila po ang magbibigay ng mga protocol na advice po. Alright. Ma'am, finally, kung meron po kayo mga iba pang mga paalala bago sinabi yung tawag. Siguro yung mga week again, our constant reminder po na kung sa nalalapit na undas ay huwag po tayo magdala na maraming dalangin lang po and iwasan po magdala ng mga magtutok sa bagay o any blood explosive para iwasan po ang nasalag sa mga pasalamat. And of course, to ensure yung safety na ating po mga pasahero. Very good. Saka magpalikir ba na kayo? Pato, habang mga aga pa lang. Yung, Hindi na kayo sisipsip, di ba? Yeah, pero if you can, ma-repair ba na po kagad? Whether star po yan or boost, hindi po ba? Yan po ang ating pinagmamalaking Philippine Coast Guard Captain Noemi. Good job. Thank you, ma'am. With the Secretary Mabita, magandang umaga po. Thank you Good po. morning. Morning. Ating spokesperson ng Philippine Coast Guard, Captain Noemi Kayabyab ating nakasama ngayon. Ayan na, dumadami yung mga may sakit, yung kaibigan ko lumala yung ubo niya, partner. So, yung mga nagbabiyahe po, especially sa mga tawag dito, public transportation natin, napapalang din naman talaga yung sinabi ng DOH, di ba, na magsuot tayo ng mga face mask natin ulit. Ay, ako, bumibili na ulit ako yan. Oo, no, ako din meron din ako palagi. Kasi na-miss ko ang bumili. Oo, na-miss na bumili. Magbebenta ka na rin mo. Kahit-kahit dati, di ba? Oo, yung go back. Oo. Oo, tama. Tama kami. Tapos na yun. Totoo yan, may go bag. Uy, at saka yung go bag party, kwento ko lang sa'yo ha. Itong weekend, inaayos ko yung mga kulang sa go bag namin. So, naghahanap ako ng pito. Naghahanap ako ng pito. Ano yan? Ano yung sinabi mo na term last time, Sir Vitora? Yung sa pito. Oo, yung Silbato. silbato. Sir Vitora, pagkano yung silbato? Pagkain na naman ako. So, naghahanap ako ng silbato. Nakakatuwa because may ibang tao na on the day I was looking for that na naghahanap din ng whistle kasi gumagawa sila ng mga go bag. So nakikita natin ang halaga ng go bag ngayon at ang tawag sa mga tao na dapat prepare sila. Oo. Remember yung aming pinag-usapan ni Rika last week, ano po, meron na po yung mga maliliit na radyo, AM, FM, FW, mga MGs, mga po ng energy, na pwedeng ikutin, i-crank, para magkaroon ng power, ng baterya, mag-charge yung baterya. May solar na rin yun. So pwede ka magpalit ng baterya. Okay na rin siya. Tapos may ilaw na po yun. So meron ka ng radyo, may ilaw ka pa. Meron pang siya, emergency warning light. Yung Yan. nagpa-flash. Ang wala lang po sirena. Okay. Ikaw na lang yan. Pero hindi biro ang pagkakaroon ng nakandaan sa pagdating nga po sa mga Yeah. sakuna. Kung meron naman kayong, kung may mga extra naman kayo sa spare part, Yes. may mga official naman tayo na agencies na naggawa ng sarili nila ng go bag. Nakita ko ang Red Cross meron. Kompleto ang Red Cross partner, pati pang-PP, pati stethoscope, pati monitor, di ba? Yun nga, maganda. LGU sa metro. O yan, may nagtatanong sa akin. So magkano yung yung radyo na yun na solar na, baterya pa, may pangkrako ka. Saan mo ba nakita yun? 850 po yun sa mga nakikita ko. No? Talaga, send link niya. Yeah, so, but if you call it the next 10 minutes, You get 50% off. but wait, There's more. Hindi na alam ng mga Jedi at pag-Jenny siguro yung pinagsasabi natin ngayon, no? Dahil yun yung mga magandang pampalipas panahon dati, nung mga alas 2 ng tanghali. Wala pa yan. Papanoorin na ako home game. uy, pero congratulations para po dun sa pumili ng pagkahaba-haba para magkaroon at maka-order sila ng 5 peso chicken. Ayan.
Kailan yan? Hindi ko alam yung manok na yan. Sabado. Aba, Ito na Max's Scout Aba. Tomato. Ay, keso. nakapila ka? Half spring chicken. Mm. May drink na. Meron pang ano. Wow. Ako inaabot ko Ang din. nakababa ng pila. Nako, mga Pilipino. Oo. So, congratulations po sa Ginoong Robert Rota. May ari na. Oo. At saka si Chief Puentebella. Oo. Over the place si Chief Puentebella. Oo. Oo. Merong nagpa-selfie sa akin. Oo. Sabi niya, Sir Pinar, ako nakikinig sa inyo, Rebecca, araw-araw. Aba, Oo. ano pangalan mo, sir? Hindi, babae. Ay, ma'am. Oo, si Ma'am Nene Cruz. Ma'am Nene, good Isa siya morning. sa mga matataas na opisyal ng Nokia, which is the fund, the kitchen of Max's Ayan. Incorporated. Ma'am Nene, ayan Ma'am Nene, At good morning. bukas, ay, ngayon pala. Oh, 20 at 20. Oo, so si Ma'am Nene sasabihin ko kay Mika, meron pang kasi, sabi niya, I always watch you and Rika. Tapos, ang pangalan niya, Erika din. Ah, talaga? Hindi ko alam. Oy, Ma'am Rika, ako magaganda yung mga Rika sa mundo. Sa Santiago, nag-meet kami doon sa aming maliit na restaurant. Sabi niya, I'm Rika and I always watch you and Rika. Oh, di ba? Hindi na ako makakalimutan. Ma'am Rika, good morning. You know, okay. Opo. And, happy birthday today, Mama Yoni Manetlang. Ang pag-ibig nanay ng aking one and only. Ayan. Oo, di ba? Mama Yoni, miss you. And, on the other hand, 10 years old na po si Franco Go Busni. Hey, Franco! Hey, Yo, Franco! Happy birthday! 10 years old na siya. At shoutout naman tayo sa 16 million viewers natin sa YouTube. Dami, no? Pero 16,000 na talaga. Inangat ang ating bangko. Hi kay Adrian Sabroso, Elsie Balyar Florentine, Angel Gan, sino ba yung partner? Basta pa. Estrella Garcia, War Piscina, Redacted. Ako, pangalan niya Redacted. Oo, Si Alumana. oo, ano ba na? Alumana pa siya. Ano ba? Alumpihan naman yung ano sa Scorpion. Isa Silvato, Oh, Servicina. Lunes. Si Alumana. Arnaldo Alvelde, Shock. Shock. Oo, kanina siya. Shock Bueno, Ayan. Cecil Rose Flores, Arabella Marites David, Caloy Torres, Fernando Olipo, Mary Villaset, June Teroso. Sila lamang yan sa mga nakikinig at nagpapabate. Good morning po sa inyo lahat. Malapit Yes. ang alas 10 in the morning. Yes. Good na po. Ang kabayan. Yes. Uy, kabayan. Baka nakikinig siya. Baka nakikinig si Taro. Oo. Oh, we wish you well. Yes, kabayan. And we miss you well. We miss you much. Ayan. Oh, very. Oo. Malapit na po pero kailangan lang talaga ng pahinga pa. Oo. Kabayan. Oo. Ko rin sabihin na natutuwa ako na nakikita ko si David Buena kay araw-araw. Totoo yan. Oo, dahil ngayon ang dami natin yung oras na dapat patayin. Pwede ko naman Kapag tingin tayo. Oo. Dami. Very good. Hindi pasensya. Baka nakikinig ka. Oo. Napakaganda ng kapag ginagawa ng research. Oo. Pero ka lang. Oo, napakaganda rin ang presyo yan. Sigurado ako. Kabayan, kasama si Johnny Colapel. Susunod na. Nakasama ni Pauline Calazo. Sir Pusti po. God bless everyone. Enjoy your Monday. And have a very good week ahead. Good night. Tony Club. Travel daw sila ngayon na patungo ng Batangas sa going to Bacolod. Malayo yan, ha? Malayo-layo yun, ah. Report muna mula kay Boy Gonzales, Sister M. Si Miss Lara Esquivel, kaya ito, bago to eh. Tinalaga to kanina, si Department of Public Works and Highway Secretary. Vince Dizon Lakay. May bago tayo kapalit na si Aray Perez sunat Lakay. Si Aray. Si Aray. Aray. Aray Perez. Aray Perez. At ang pinalit Lakay bilang OIC Undersecretary ng DPWH Convergence and Technical Services ay si Miss Lara Maris Miguel. RH29, Boy Gonzales, Boy.
si Boy Gonzales. Doon po Hasan. Boy muna. Si Edwin daw muna. Si Edwin. Ayan. Sige, Edwin muna, Van. Na umiwas sa nag-overtake na motor. Tumagilid dyan sa may kahabaan ng P4 sa Navotas. Yung pahinante ay sinugod sa ospital. Pero kumusta ang sitwasyon ng trapiko dyan? RH23, Edwin Duque. Pinilin namin sa'yo pag-isang oras na pa-action pa rin sa pagbabaan na puno ito ng grocery item na gamit ng malapot na dadalik na ito nagpatay. Yung paninantik ang bus na may plaka NC7714 ay dinala sa Tondo Medical Center dahil nga doon sa pagkakasugat at pukpuk yung tumagilid itong van ay mula doon sa kanyang side ay nahulog doon sa driver sa yung apuruan. At ang itong si Noong Ricardo de Asul naman ang pinaka-driver dito ay bahagya lang nagpagpasan at dinarap pero inilipatan po na ito ng anunan. Ay dito kay si Noong Ricardo, iniwasan niya ito na nag-overtake na motosiklo dito sa tapat na nabutan sa Bigport. Sa kanyang pag-iwas ay napunta ito sa gutter at outbalan yung nasigat kaya tumagilid. Sa kanya ay inalain naman ito na nabutan sa Isuti sa Isuti maging na pag-trasko pag-alala sa mga motorista ng mga at pag-upo na Maynila. At ito na may network sa isang resort na Pilipinas sa Kaya mga kuya, ingat sa pagmamaneho ha. Ayan, at pinabana rin si Andrew po ng Toyota Alabang. Si Kuyang Just Boyet Mapili. Apa Kuyang Robin Go, Mapita. Ayan, kaya daw, action not software. Naman ha. At si Paraman Ding Bahagan, good morning. At patay si Chief Prosecutor Elmer Rillo at si Katapi Ulilinan ng Tato Hofer Maguindanao. Samantalang ito si Boy Gonzales, wala pa si Boy. Sige, bukas ka na, Boy. Ayan. Balita negosyo muna tayo ni Tay. Sa ating balita negosyo, mga business group, nanawagan na kay na ambyendahan na ang Bank Secrecy Law at itapubliko na daw ang settlement. Alamin natin ang detalye sa balita negosyo ni Sofia Gans. Sofia. Hinimok ng 6 na namumunang business group sa bansa ang mga mambabatas na amyendahan ang higpit na Bank Secrecy Law at ibalik ang pampublikong access sa wealth liberation ng mga opisyal ng gobyerno. Ito'y dahil ang kasalukuyang patakaran ay humahadlang sa paglaban sa korupsyon, taxation at money laundering. Sa isang joint statement, sinabi ng grupo na outdated o hindi na napapanahon ng batas at nagsisipin lamang itong straight jacket regulators at law enforcement agencies dahil nabibigilan ito ang malalim na investigasyon sa financial crime. Sponsor Public number 1405 o Bank Secrecy Law, nanawagan din ang business groups na amyendahan ang Republic Act 646 o ang Foreign Currency Deposit Act of the Philippines. Suportado rin nila ang pagsumbalik ng public access at statements of assets, liabilities, and net worth o SALN ng mga opisyal ng gobyerno na dati namang nire-require sa ilalim ng Republic Act number 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Nila, dinisenyo ang batas para maging investigative mechanism at uwag ito upang maiwasan ang korupsyon, ngunit hindi naman ito natutupad ang kanyang layunin. Sa kanilang pahayag, sinabi ng mga grupo ng public office sa public trust at itinigil na mahalaga ang pananagutan para mapanatili ang tiwala ng mga mamamayan sa mga institusyon. Kabilang sa mga lumagda sa joint statement ang Pilipinas CEO Circle, the National Executive Institute of the Philippines, Institute of Corporate Directors, Justice Reform Initiative, Management Association of the Philippines, at Makati Business Club. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 58 pesos and 60 centavos sa US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Your business is our business. Maraming salamat Miss Sofia Gans. Pero si Sir El ha, ayan maraming salamat kay Dr. Juan Aguila. Iba rin talaga yung mga nakatanda sa ating listeners. Bakit? Alam mo yung Project 1, di ba may Project 2, Project 3, Project 4? Yes. Ayan. O yung pala pinuntahan ni Sherwin kanina, yung Rojas District. Yan pala ang Project 1. Ayan. Alam mo
Ano ba yung Project 1? Ba't tinawag na Project 1 na 2, 3, 4 yan? Bakit may ganun? Ang alam Ano ko bang history? Ang alam ko parang sa pagkakaintindi ko parang pabahay yata project ko ng mga pabahay no araw Sister L. Oh. Kumbaga 1, 2, 3. Oh, yes. Oo. Hindi ko alam kung before Marcos Sr. pa ito eh. Ayan, walang kaninong panahon yan na Dr. Ren Aguila? Panahon pa ba ni Magsaysay? Panahon pa ni Quirino? Panahon pa ni Makapagal? Ayan, ni Rojas? Ayan, so, yan pala, Project 1, 2, 3, 4. Ang, di masyadong kilala na Project 1 ang Rojas District. Alam natin, Project 2, 3, ayan, Kamuning, mga ganyan, Yung Project 1 di masyado. Project 4, Project 4, Oo. Ayan, Project 1 eh, Rojas District pala yan. Yan, okay nga road. Mga project na pabahay dyan, mga bungalow yan eh, ha? Wala ang bubong pa yung asbestos. Yung parang pizza pero gawa sa asbestos yan. Pagka lumuma nakakahika. Kaya inalis na yan, inalis na yung mga bubong na ganyan eh. Yung parang nag-produce siya ng alikabok. Oo, ayan. Ang alam ko lang kay Anahaw. Sa probinsya yan. Pero ang tagal na kayo magbulok ng Anahaw, Oo. Kaso pagka medyo natuyo na siya, alam mo kung ano mayroon? Alumihan. At yan ang kumbaga natin palatuntunan ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Mr. Alpo, Elaine Abby, stay safe. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman. Oy, maraming tanong nga para sa mga doras natin sa Operasyon Tulong. Sa Michael is my guy, nag-donate ng 800,000 pesos. Ang Manila Travelers, 200,000 pesos. Kalahating milyon na agad Sana all. Ayan. Wonder Woman, maybe no, susunod na. Bye-bye. Ingat, stay safe. High-Techs brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certificate. Si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang biyaheng masbate ngayong araw. Wala pang ilalabas na detalye ang Malacanang sa schedule ng Pangulo ngayong Lunes. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Vincent Yosores, CCMS. Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Rosores. Ito si Senator Risa Ontiveros, isinapubliko na ang kanyang salin. Alamin natin yan, ang report ihatid ni Robert Mano. Robert! Isinapubliko ni Senator Risa Ontiveros sa kanyang speaker of assets liability sa network o SANN as of December 31, 2024. Ang kanyang itinagdarang net worth ay 80,986,258.21 sa kanyang SANN, 19.88 million pesos ang halaga ng kanyang asset na pinabibilangan ng dalawang houses lot at isang bahay na pinagsama-samang halaga ay 8,730,000 na pigilong 1991, 1999 at 2003. Sa personal properties, meron sa cash deposits na 3.65 million pesos at dalawang sasakyan. Itinagdara rin niyang asset ang furniture, pictures, appliance, alahas at sitro na ang pinagsama-samang halaga naman ay 1.1 million pesos. At ang inyong liability ay car loan na 897,814 pesos. May business interest ng Tiberos bilang stockholder ng Life Resort taong 1999, member ng New Rural Bank of San Leonardo Nueva Ecija taong 2010 at director ng Laguna Corporation na holding breeding taong 2002. Wala naman siyang itinagdarang kapag-anak ng gobyerno. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, CCMS. Robert, pakiulit lang magkano yung SANN na declaration na 80,080,018. Robert? Ako, wala na si Robert. Nani? Pakiklik lang. 18 million yung kanyang SANN. Okay. Sige, maraming salamat, Robert Mano, mula sa Senado. Thank you. Okay, isa pang report, disaster response team ng PNP pinakilos para tumugon sa mga apektado ng bagyong Ramil.
yan ang ating abangan. Sa report naman ni Marlene Padiernos. Go, Marlene! Maraming active na rin ang provincial government sa lahat ng disaster response dito sa iba't ibang bahagi ng bansa para tumugon sa mga pangailangan ng mga residente na apektuhan ng pagdadalasan ng bagyong Rabin. Ayon sa PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Francis Bacán Jr. sa Pilipinas na nakikipag-ugnayan ng kanilang mga disaster response team sa NDRRC, kaya dyan sa mga LGU. Layo na ito na tiyakin ang kaligtasan ng publiko at mabilis na maibalik ang mga pangunahing servisyo sa mga binagyong lugar. Sa kabilang ay katalaga na rin ang PNP sa mga pulis tumulong sa mga road clearing operation para masiguro na hindi maantala ang mga pagdating ng relief food at rescue teams sa mga apektadong lugar. Yan, balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radio Patrol, Martin Padiernos, DMM. Maraming salamat, Marlene Padiernos, at sa lahat ng ating mga radyo patrol. Masakay ng biyahe, nakareport sa Kalampas, Daily CNN. Sa Islanda. Nagbabalik ko ang programang Kabayan at inintay lang natin ang unang guest dahil importante ito in connection dito sa state of calamity na itineklara dito sa probinsya ng Rojas City sa Capiz. Dito sa Capiz, kaya ito talagang tinamaan At ang balita ay may isang namatay, no? Actually, ang total daw na namatay dito sa Bagyong Ramil ay 7. At syempre kukuha tayo ng breakdown, no? Iloilo yata yung pinakamarami. Pero for now, yung Capiz, dyan sa Barangay Mulo, nagkaroon pala ng mga flash flood dyan, lalo ng Sabado. At yun, ay alamin natin, meron tayo makakausap na residente at hopefully makausap din natin ang mayor mismo ng Rojas City, Capiz. Yan ang alamin natin. At meron din palang nangyari nung Sabado rin yata na lindol naman sa Surigao del Sur. At kukuha din tayo ng update dyan, no? Okay, meron na tayong makakausap dito sa tungkol sa baha dito sa nangyaring, di ba, Bagyong Ramil sa Rojas City. Alerto sa baha. Alerto sa baha. Makakausap natin sa linya ng telepono ang, ready na ba? Ready na ba siya? Okay. Dali, kinukuha lang natin yung malinis at maayos na linya dahil ito ay apektado raw ng pagbaha at saka yung ulan na grabe ang ulan dyan na idinulot ng Bagyong Ramil. Okay, tinatawagan lang ng ating production team. Medyo, okay, ready na siya. Okay, makakausap natin si Milagros Solis. Presidente ho siya ng Barangay Bulo, yung pinabanggit ko kanina, Barangay Bulo, dyan ho sa Rojas City, Capiz. Milagros, Nanay Milagros, si Danny Buenapeo sa programang Kabayan. Hello? Hello, Nanay Milagros, naririnig niyo ako yung aking telepono dito, mula dito sa Maynila. Opo, sir. Okay, so bali, taga Barangay Bulo kayo, Nanay Milagros, tama ba, sa Rojas City? Opo, tama po. Okay, so pakikwenta nyo nga sa akin, ang balita namin, lagpas tao daw ang baha na nangyari din sa inyo nung weekend. Opo, sir. Okay. Lagpas tao talaga. Ano ito, ngayon lang ba nangyari o itong mga nakaraang mga bagyo habagat, hindi ba nangyayari ito sa Rojas City, sa Barangay Bulog? Ito sa amin sa lagi yan ang nangyayari. Dahil something ulan lang, sarado. Kasi ang ang sa may tulay sa Grayling. So, ito ang pinakamas malalim. Yan sa lugar ninyo, yan sa Barangay Oo, Bulog. sa amin. Opo. Ito sa tubang isang commercial, So ano ang ginawa nyo? Kung lagpas tao, saan kayo lumikas? Lumipat pa kayo ng tirahan o nilagay nila evacuation center? Kami ni nanay at kapatid ko, hindi kami umalis kasi bawal ang ulan, umuulan kasi. Pero yung mga relatives ko, mga dosi ata sila, 15. Okay. Sinuso sila ng fire, kasalbapida. Okay. Oo. Actually, Kasi nasira kami tubig, kami yung nagagaling ng nanay ko sa ospital.
Tama ng ulan. Galing pa yung nanay mo sa hospital. Actually, dun sa mga naguluto ngayon, meron tayong video, pinadala yata ninyo to, Aling Milagros. Yung grabe, yung baha, no, na nakunan. At for now, nasaan kayo ngayon, Nanay Milagros? Nandito sa barangay yun, humingi kami ng tulong. Mga ilan Wala na po ang baha, wala nang baha, kaya lang ang bahay namin, ubos lahat ang gamit. Ganun ba? Yung pang barangay Bulo, marami kayo dyan naninirahan na lahat lumikas muna ng time na yun dahil lahat po kayo binahan ng ganyang kalagpas sa tao, ang baha. Opo. Ngayon ang pinakamalalim na baha. Ganun pa. Pero ibig sabihin, umupa naman kaagad. Nung natigil yung ulan, umupa naman kaagad. Opo, umupa. Pero yung lahat ng gamit ay nasira at nandiyan kayo, barangay hall, parang yan pa yung evacuation center, saan kayo dinala? Umuwi kami ng tulong kasi kahit ang mga maintenance kami, 5 kami ang maintenance. Wala kaming gamot, ubos sa lahat dala ng baha. Ano ho ba? Pagkain at gamot, kailangan namin. Ganun ba? Bali, kayo pala Nanay Milagros, senior citizen at iba pa at apat na iba pa, parang gano'n. Ako senior, mag-55 lang ako sa member. Sinanay senior 84. Okay. Tapos, kapatid ko, 14. At isang 54. At isang 7 years old. Kami yung natulad sa bahay, yung iba sa evacuation. Okay. So, ang mga pangangailangan nyo, yung maintenance medicine, lalo sa nanay mo, at saka yung ibang kasama nyo, at saka ikaw, siguro may maintenance med ka rin. At saka, Tatlong maintenance ko po, ang apat. okay. And then, ano naman ang binibigay ng dyan, local government unit, kasi naka-declare pala kayo state of calamity. Meron naman bang support na nakukuha kayo sa health center or dyan sa barangay ninyo? Opo, nandito ako ngayon sa barangay hall. Nagpipila ako, kukuha ako ng mga kung ano lang mabigay nila sa amin. Kaya nga, meron naman gamot, mga maintenance med, for now. Pero wala pang gamot. Parang pagkain na ito ang nandito. Itong mga pagkain, provided ng DSWD o ng barangay ninyo, nandiyan naman ho yung mga taga-barangay tumutulong, nag-assist sa inyo. Opo, yung barangay namin, nagbibigay po ng pagkain, lalo na kahapon, hindi kami nakapagluto kasi burnout sa amin. Binigay namin ng kapitan namin ng luto na pagkain. Tapos na ngayon, dito daw sa DSWD. Okay. Kamusta naman ho yung kuryente? Bumalik na ba? Meron na kayong kuryente dyan? May kuryente na pero pinapacheck pa namin sa station kay abot ng bahat. Oo, delikado di ba? Baka makuryente pa kayo. Pero for now, hindi pa kayo nasa barangay hall, wala pa ho bang advice na pwede na kayong bumalik sa inyong tinitirhan? Kung umupa na? Pwede na rin kami makabalik. Ano po na nakabalik na iba? Kami makabalik na rin. Pinipilaan na namin ngayon yung pagkain. Okay. Pero dun sa mga gamit ninyo sa bahay na pinalikan nyo, wala na mapapakinabangan. Ganun ba, Aling Milagros? Wala na talaga electric fan, TV. Alas lang, wala na talaga. Dito pala, no? Okay. Bawal kasi wala kaming electric fan. Kailangan ng nanay ko. Okay. Ang info sa amin dito, nakikinig ko si Mayor ngayon at posible yun na pwede kayong manawagan at mamaya makakausap din natin ang Mayor ninyo dyan. Pakihanda na lang po, sir. 517. Salamat. 517. Pinapanawagan ko po sa sino makatulong sa amin. Malaki pasalamat na namin yan at sana mabigyan na ng solusyon ang problema namin dito. Kapag umuulan, palaging bumabaha. Okay. Marami kaming nangangailangan ng tulong. Okay. Salamat po. Sige, huwag muna kayo aalis sa ating Doon sa kabila, no? dahil Kanan. naman natin sa kabilang linya, si Mayor Ron Ito, kanan. Daviva. Kanan? City Cafe. Kanan, dito? Para update ako ano yung mga Okay. update at saka po ano yung binibigay niyang support, no? In case
tuloy-tuloy pa rin ang kalbaryo ng ating mga kababayan dyan. Sa Dito na? kababayan, Mayor Ronnie, okay, naputol lang ho tayo. Si Mayor Ronnie ay sasamahan din tayo sa linya ng telepono para at least may ma-address itong sinasabi ni Aling Milagros Police na grabe, nadali. Aling Milagros, nandiyan pa kayo sa linya? Opo, nandito pa. Oo. Bali, ngayon Okay. ay nakauwi na kayo sa bahay. Okay. Pero ito bang karanasan ninyo, first time o sabi nyo lagi wala Sampo, talaga nangyayari sampo, kung ganun. pa naman. Pero saan ba Okay. ano yan, nanggaling Okay. yung flash flood na yan, Aling Milagros? Hindi ito first time sa amin na ganito kalalim. Okay. Pero ang pangyayari ba dito first time palagi lang ito pa malakas ang ulan baka talaga sa amin. Okay, sige, Ang tubig galing sa bundok. O, sige. Sandali ha. Malapit kami sa may may tulay. Okay. Malapit kami. O, Aling Milagros, nasa Hindi kanya. O, pakinggan natin si Aling Milagros, ma'am, sa mayan. Aling Milagros, dito na sa kabilang linya si Mayor Ronnie Gatibas. Mayor, narinig niyo ho ba bahagya yung sinasayo ni Aling Milagros? Isa ho siya sa mga nabiktima ng pagbaha dyan ho sa Barangay Ulo. Ano ho ba ang mga hakbang na ginagawa natin, Mayor Ronnie? Idani ho sa programa Kabayan. Magandang umaga po, Sir Danny, at dito po programang Kabayan. At narinig ko po si Ma'am Milagros, hindi ko po narinig ko po ang istorya. Yes. Pero oo po, ginagawa na natin lahat, no? Ang mga magkakayang magawin natin. At wala na masyadong mahali ito ngayon. Pero yung kailan ang nag-18, yun ang talagang pinakamalakas na baha. Sa atin yung pinakamalakas na ulan na nangyari sa buong istorya ng Ronnie. O, kaya nga, ngayon ay state of calamity dyan, Mayor, di ba? So, ang kwento kanina ni Aling Milagros, lagi daw nangyayari yan. At ngayon daw talaga yung malakas. Pero, nandyan daw sila kanina, ay nung ilang araw yan, sa barangay ho, nung katagsagan, pero nakabalik na sila sa bahay. Eh, wala na akong babalik. Ayan, so maraming salamat po. God bless. Paalam po. At tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po.